Sister Zeng, may gusto sana akong itanong sa'yo. Ano yun, sister? Napansin ko na nitong nakaraang araw ang ating leader sa iglesia na si Sister Zhao ay nagpapangaral ng mga doktrina at di malutas ang tunay na paghihirap ng mga tao. At di niya hinahanap ang katotohanan sa kanyang gawain sa iglesia. Sumusunod lang siya sa mga sariling kuro-kuro. Di niya binago ang lugar ng pagtitipon sa panahong alam niyang hindi ito ligtas at ang ilang kapatid ay muntik nang di makatakas sa pagkakaaresto. Siya nga. Pero di pa rin niya pinagnilayan ang kanyang sarili pagkatapos noon. Di niya tinatanggap ang mungkahi ng iba sa halip ay ginigiit niya ang kanyang punto. Di siya masyadong nakatuon sa gawain ng pagdidilig ng mga mananampalataya at di makagawa ng praktikal na gawain. Batay sa kanyang di nagbabagong paggawa, natitiyak kong isa siyang huwad na leader. Talagang gusto ko siyang isumbong. Pero, may ilan akong mga pasubali. Isang leader si Sister Zhao kung tutuusin. At kung hindi siya natanggal at nalaman niyang isinuplong ko siya, siguradong bababa ang tingin niya sa akin. At baka tanggalin ako sa aking tungkulin. Anong dapat kong gawin? Pakiramdam ko rin isa siyang huwad na lider. Inuulit-ulit lang niya ang literal na kahulugan ng mga salita ng Diyos sa pagbabahagi. Pero bihirang pagnilayan ng sarili batay sa mga ito. Di rin siya gaanong nagsasalita tungkol sa kung paano isagawa ang mga to. Ang kanyang pagbabahagi ay, parang sa karaniwang pastor, pinag-uusapan lang ang mga literal na doktrina at pagsunod sa patakaran. At gustong-gusto niyang pinag-uusapan kung gaano siya nahirapan para magpasikat at tingalain siya. Wala akong nakukuha sa pagdalo sa mga pagtitipon. Wala siyang tinatanggap sa mungkahi ko, sa halipay sinisermonan lang ako. Gusto ko ring magsalita pero natatakot akong magalit siya. Paano kung subukan niyang pigilan ako at gawing mahirap ang mga bagay? Pero sasama naman ang loob ko pag di ako nagsalita. Naguguluhan din ako sa bagay na yan. May ganyan din akong karanasan. Malinaw kong nakitang may huwad na leader sa iglesia na dapat isumbong. Pero natakot akong magalit siya at mapigilan, kaya wala akong ginawa. Pero sa pagdarasal at paghahanap ng katotohanan, nakita kong ang di pananatiling totoo sa mga prinsipyo kung kailan pinakamahalaga at sa halip ay mga personal na interes lang ang iniisip ko ay makasarili. Nakita ko ring nagahari ang katotohanan at pagkamakatuwiran sa bahay ng Diyos. Walang masamang pwersa ng mga huwad na lider o antikristo ang makakaapak dito. Binigyan ako nito ng pananampalataya at lakas. Di na ako napigilan ng masasamang pwersa at isinuplong ko ang leader na yun. Anong yung naging karanasan? Sabihin mo sa amin. Gusto namin Oo nga, marinig gusto ito. namin marinig. Noong nakaraang taon, ginagawa ko ang aking tungkulin sa isang simbahan pero umuwi ako. Matapos mapalitan dahil sa hindi paggawa ng praktikal na gawain. Matapos niyon, nalaman kong ang aming leader na si Sister Lee, walang kaliwanagan sa kanyang pagbabahagi sa mga salita ng Diyos, literal na doktrina lang. Hindi siya nagkwento tungkol sa sarili o nagbahagi ng mga sarili niyang karanasan. Mapagmataas kapag tinutulungan ng iba sa kanilang mga problema. Na para bang isang maestrong tinuturuan ng kanyang mag-aaral at di niya malutas sa mga praktikal na isyu ng sinuman. Tungkol sa paggawa at paghihirap niya para sa kanyang tungkulin ang palaging sinasabi niya. Para siya ay tingalain at hangaan. Siya ang bata sa kanyang sarili. May sister na bago sa pananampalataya na natatakot nun dahil nakikitang inaaresto ng Partido Komunista ang mga Kristiyano. Di nagbahagi si Sister Lee ng katotohanan para suportahan siya. At sa halip ay tinanggal niya lang siya sa tungkulin. Hindi tama yan. Hindi talaga. Ako at ang ilang mga diakono ay nagmungkahi sa kanya ng maraming beses. Ngunit gagawa lang siya ng dahilan at makikipagtalo sa amin. Batay sa mga prinsipyo, ang leader na di gumagawa ng mga bagay ayon sa mga prinsipyo ng katotohanan at di tumatanggap sa pagpupungos ng mga kapatid, ay di taong tumatanggap at sumusunod sa katotohanan. Totoo yan. Tama. Di kilala ni Sister Lee ang sarili. Kulang siya sa pagpasok sa buhay at di malutas ang tunay ng mga problema ng iba. Ang ganoong leader ng simbahan ay makasasama lamang sa gawain ng simbahan at sa buhay ng mga kapatid. Siya nga. Oo nga. Oo nga. Sigurado akong huwad na leader si Sister Lee at di akma para sa gawain sa simbahan at ginusto ko siyang isumbong. Ngunit naduwag ako noong isinusulat ko na ang liham para isumbong siya. Ha? Bakit naman? Katatanggal lang sa akin. Di ko ginagawa ang aking tungkulin.
Kapag sinuplong ko si Sister Lee at di makita ng iba ang nakita ko, maaaring ibalik lang nila sa akin yon. O, tingnan niyo si Zheng Yi. Katatanggal lang sa kanya pero hindi siya makaiwas sa gulo. Sarili niya dapat ang tinitingnan niya at hindi ang ibang tao. Mukhang wala siyang kaalaman sa sarili o pagsisisi. Kapag sinabi nila yon, di na ako magiging kumpiyansa sa paligid nila. Bilang isang huwad na leader na natanggal, pakiramdam ko'y wala akong karapatang magsalita. Lalo kong naisip kung paanong ang pagsusumbong na iyon ay makakapagpasama ng loob ni Sister Lee. At dahil nasa iisang simbahan kami, palagi naming nakikita ang isa't isa. Paano kami magkakaayos? Paano kung mapanatili niya ang posisyon at gawing mahirap ang mga bagay para sa akin? Habang lalo ko itong iniisip, mas lalo akong naiipit. Natanto kong maaaring mapasama ang loob niya ng pagsusumbong ko. At di ko dapat ipahamak ang sarili ko. Hindi ko magagawa iyon dahil sa sarili kong kalagayan. At ang huwad na leader sa simbahan ay di issue na dapat kong pasaning mag-isa. Iba na lang ang magsumbong sa kanya. Gusto ko na lang na pumunta sa mga pagtitipon at panatilihin ang kapayapaan. Ay, ganun ang pag-iisip ko. Nagpasya akong alisin ang isyong to sa isipan ko. Pero nakaramdam pa rin ako ng paulit-ulit na pagkabalisa. Habang nakahiga sa kama sa gabi, mapupuno ang isip ko ng mga isipin ng pagyayabang ni Sister Lee sa mga pagtitipon at kanyang sauladong pangangaral. Mapanganib para sa mga kapatid kung magpapatuloy iyon. Nakonsensya ako sa hindi pagsasalita. Siya nga. Binasa ko kalaunan ang mga salita ng Diyos. Ipagpalagay natin halimbawa na may isang pangkat ng mga tao na may nangunguna sa kanila. Kung tinatawag ang taong ito bilang isang pinuno o bilang isang manggagawa, ano ang kanilang magiging tungkulin sa loob ng pangkat? Ang tungkulin ng pamumuno. Ano ang epekto ng pamumuno ng taong ito sa kanilang pinangungunahan at sa pangkat sa kabuuan? Nakakaapekto ito sa direksyon ng pangkat at sa landas nito. Ipinapahiwatig nito na kung ang taong ito na nasa posisyon ng pamumuno ay lumalakad sa maling landas, kahit papaano, magdudulot ito ng paglihis sa tamang landas ng mga taong nasa ilalim nila at ng buong pangkat. Higit pa rito, maaaring magambala o masira nito ang direksyon ng buong pangkat habang sumusulong sila, pati na ang kanilang bilis at paghakbang. Kaya't pagdating sa grupong ito ng mga tao, ang landas na kanilang sinusundan at ang direksyon ng landas na kanilang pinipili, ang abot ng kanilang nauunawaan sa katotohanan, gayon din ang kanilang paniniwala sa Diyos ay nakakaapekto hindi lamang sa kanilang sarili, kundi sa lahat ng kapatid na nasasakupan ng kanilang pamumuno. Siya nga. Kung ang isang pinuno ay isang taong matuwid, na lumalakad sa tamang landas at hinahanap at isinasagawa ang katotohanan, kakain at iinom ng maayos at maghahanap ng maayos ang mga taong kanilang pinangungunahan. At kasabay nito, ang pansariling pagsulong ng pinuno ay palaging makikita ng iba. Kaya ano ang tamang landas na dapat lakaran ng isang pinuno? Ito'y para pangunahan ng iba tungo sa pagkaunawa at pagpasok sa katotohanan at sa harap ng Diyos. Ano ba ang maling landas? Ito ang pagpapatotoo sa sarili, paghahangad ng katayuan, kasikatan at pakinabang, at di kailanman nagpapatotoo sa Diyos. Ano ang epekto nito sa mga taong nasa ilalim nila? Dinadala nito ang mga taong iyon sa harapan nila. Maliligaw ang mga tao papalayo sa Diyos at hahantong sa ilalim ng kontrol ng pinunong ito. Kung pinangungunahan mo ang mga tao upang lumapit sa harapan mo, kung gayon pinangungunahan mo sila upang lumapit sa harapan ng tiwaling sangkatauhan at pinapangunahan mo sila upang lumapit sa harapan ni Satanas hindi sa Diyos. Tanging ang pangunguna sa mga tao upang humarap sa katotohanan ang siyang pangunguna sa kanila upang lumapit sa harapan ng Diyos. Ito ang mga epekto ng dalawang uri ng tao. Silang lumalakad sa tamang landas at silang lumalakad sa maling landas sa kanilang pinapangunahan. Amen. Nakita ko sa mga salita ng Diyos na ang landas ng leader ay di lang personal na nakakaapekto sa kanila, kundi may direktang epekto sa pagpasok sa buhay ng iba at gawain ng buong simbahan. Tama. Siya nga. Hungkag na mga salita lamang ang pinapangaral ni Sister Lee at di niya malutas ang mga totoong paghihirap ng mga kapatid. Palagi siyang nagpapakitang gilas.
Inililigaw ang mga tao at tiningala siya ng mga kapatid. Ang malala pa, siya'y mapagmataas at may pagkadiktador. At siya lamang ang nasusunod sa marami sa mga gawain ng simbahan. Di niya hinanap ang mga prinsipyo ng katotohanan o tinanggap ang mungkahin ng iba. Sa halip ay pinangasiwaan lang ang mga bagay batay sa kanyang sariling mga kuro-kuro. Malabong maitaguyod niya ang gawain ng simbahan. Tahasan niya itong pinipigilan. Kung may gayong isang huwad na leader sa iglesia, ang mga kapatid ay mahihilang pababa kasama niya. Tama. Totoo talaga yan. Ang huwad na leader sa pwesto ay nakapipinsala. Siya nga. Ang makitang maraming mananampalatayang nalinlang ng huwad na leader at nagdurusa ang buhay dahil dito'y sadyang nakalulungkot para sa Diyos. Oo nga. Napagtanto ko ng isang huwad na leader si Sister Lee. At nakita ko ang kapahamakang nagawa sa mga kapatid at sa buhay simbahan ng pagkakaroon ng isang huwad na leader na namamahala. Pero dahil lang natakot akong mapasama ang loob niya, pinanood kong mapigilan ang gawain ng simbahan at ang pagpasok sa buhay ng iba. Nang mulat ang aking mga mata, hindi ako nanindigan para ilantad o isumbong siya. Talagang di ako naging matuwid. At di ko isinaalang-alang ang kalooban ng Diyos. Talagang napakawalang pakiramdam ko. Nasira ko na ang gawain ng simbahan sa hindi paggawa ng tunay na gawain sa aking dating tungkulin. Ngayon wala akong hiya dahil nakita kong nililinlang ng isang huwad na leader ang hinirang ng Diyos pero di ako nanindigan para isumbong siya o igiit ang mga interes ng simbahan. Mas lalo kong naramdamang utang ko ito sa Diyos. At bilang isang nilikhang nilalang, kailangan kong isaalang-alang ang kalooban ng Diyos at pagtibayin ang gawain ng simbahan. Iyon ang tungkulin ko. At isa yung responsibilidad na kailangan kong isakatuparan. Amen. Binigyan ako ng kaunting lakas ng ideyang ito. At sinabi ko sa sarili ko, para sa mga interes ng simbahan at ng makapamuhay ng isang tunay na buhay simbahan ang hinirang ng Diyos, kailangan kong isagawa ang katotohanan at magsalita tungkol sa mga isyu ni Sister Lee. Hindi ko na pwedeng hayaang iligaw ng isang huwad na leader ang mga kapatid. Tama yan. Tama yun. Nang naghahanda na sana akong sumulat ng isang ulat, nabalitaan kong matapos ipaalam ng isang sister kay Sister Lee ang ilang mga isyu sa kanya. Tumigil siya sa pakikipagtipon dito. Paano niyo nagawa yun? Nagalit ako nang marinig ito. Naramdaman kong talagang tumanggi siyang tanggapin ang katotohanan. Ngunit lumitaw ulit ang mga pag-aalala ko. Ayaw na niyang isama ang sister na yun dahil lang sa mga ilang pananaw nito. Kapag nalaman niyang isinuplong ko siya, magagalit ba siya at pahihirapan ako? Kapag sinimulan niyang husgahan ako at akusahan ako ng pag-atake sa mga leader at mga manggagawa, ano ang iisipin ng iba? Sa kanyang pagpigil sa akin, mawawalan ako ng pagkakataong gawin ang aking tungkulin at mas lalong magiging mahirap yung tiisin. Ngunit talaga makokonsensya ako kapag hindi ko siya isinuplong. Mayroong pagtatalo sa loob ko. Talagang naguguluhan ako. Kaya't dinala ko ito sa Diyos sa panalangin at paghahanap. Nabasa ko ito sa mga salita ng Diyos. Sinasabi ninyong isinasaalang-alang ninyo ang pasanin ng Diyos at naipagtatanggol ninyong patotoo ng iglesia. Ngunit sino ba talaga nakagawa noon? Itanong sa sarili, ikaw ba'y isang tao na nagpakita ng pagsasaalang-alang para sa pasanin niya? Makakapagsagawa ka ba ng katuwiran para sa kanya? Makakapanindigan ka ba at makakapagsalita para sa akin? May isasagawa mo ba ng matatag ang katotohanan? Ikaw ba'y may sapat na lakas ng loob na labanan ang lahat ng gawa ni Satanas? Makakaya mo bang isantabi ang iyong mga damdamin at ilantad si Satanas para sa kapakanan ng aking katotohanan? Mapapahintulutan mo ba ang aking mga layunin na matupad sa iyo? Naihandog mo na ba ang iyong puso sa pinakamahalagang sandali? Ikaw ba'y taong gumaganap sa aking kalooban? Itanong mo sa iyong sarili ang mga katanungang ito at madalas mo silang isipin. Amen. Pakiramdam ko'y bawat salita'y kumakatok sa aking konsensya, lalo na ang sinasabi ninyong isinasaalang-alang ninyo ang pasanin ng Diyos at naipagtatanggol niyo ang patotoo ng iglesia. Ngunit sino ba talaga nakagawa nun? Para bang nakatayo sa tabi ko ang Diyos, tinatanong ako ng katanungang to. Alam kong isang huwad na leader si Sister Lee.
Batid kong makasasama to sa pagpasok sa buhay ng mga hinirang kapag hindi to nalutas ka agad. Pero natakot akong mapasama ang loob niya at magtanim siya ng galit sa akin. O kaya ibukod ako at patalsikin sa iglesia. Palagi mga sariling interes ko lang ang pinanindigan ko. Di ko pinanindigan ang prinsipyo at isumbong siya. Kinailangan kong magpatotoo sa pinakamahalagang pagkakataon sa espiritual na labanang ito. Pero prinotektahan ko ang mga sarili kong interes at naging mapagpalugod sa mga tao. Pinasusuya ang Diyos. Talagang kinamuhian ko ang sarili ko. Ayoko nang maging mapagpalugod sa mga tao. Matapos yun, kumalma ako at pinagnilayan ng sarili. Alam na alam kong isa siyang huwad na leader. At handa akong isumbong siya ayon sa mga prinsipyo. Ngunit nang marinig kong may ibinukod siya dahil sa pagbibigay nito ng ilang payo, bakit ba pinili kong protektahan ang sarili ko sa halip na manindigan para sa gawain ng simbahan? Bakit palagi kong pinoprotektahan ang mga sarili kong interes? Nagsimula ako magdasal at maghanap tungkol sa partikular na isyong ito. May nabasa ako na ilang mga salita ng Diyos sa isang devosyonal. Sister, basahin mo kaya ito? O sige. Eto, kunin mo to. Karamihan sa mga tao ay naisanapin at isagawa ang katotohanan. Ngunit kadalasan ay may pagpapasya at hangarin lamang sila na gawin yon. Hindi nila taglay ang buhay ng katotohanan sa loob nila. Dahil dito kapag nakaharap sila ng masasamang puwersa o taong gumagawa ng masama, o huwad na mga leader at antikristong lumalabag sa mga prinsipyo, sa gayoy nagdaranas ng pagkalugi ang gawain ng sambahayan ng Diyos at napapahamak ang mga hinirang, nawawala ng lakas ng loob ang mga tao na manindigan at magsalita. Ano ang ibig sabihin kapag wala kang lakas ng loob? Nakimikat di magaling magsalita? O di mo nauunawaan at ayaw mo maglakas loob na magsalita? Hindi sa ganon. Nangyari lamang na kontrolado ka ng iba't ibang uri ng tiwaling disposisyon. Ang isa sa mga ito ay ang pagiging tuso. Inuuna mong isipin ang iyong sarili, inaakalang kung magsasalita ako, paano ako makikinabang dito? Kung magsasalita ako at may sumama ang loob, paano kami magkakasundo sa hinaharap? Tusong pag-iisip ito, hindi ba? Hindi ba't bunga ito ng isang tusong disposisyon? Ang isa pa ay makasarili at masamang disposisyon. Iniisip mo, ano ang kinalaman sa akin ng kawalan ng mga kapakinabangan sa bahay ng Diyos? Bakit ako mag-aalala? Wala tong kinalaman sa akin. Kahit na makita at marinig ko tong mangyari, di ko kailangan gumawa ng kahit ano. Hindi ko ito pananagutan. Hindi ako pinuno. Nasa loob mo ang mga gayong bagay na tila umusbong mula sa iyong walang malay na isip. At tila ba sumasakop sila ng mga palagiang katayuan sa iyong puso. Sila ang mga tiwali at satanikong disposisyon ng tao. Kinokontrol ng mga tiwaling disposisyong ito ang iyong saloobin at itinatali ang iyong mga kamay at paa. At kinokontrol nila ang iyong bibig. Pag may nais kang sabihin, umaabot sa iyong bibig ang salita ngunit di mo binibigkas. O kung magsalita ka, paligoy-ligoy ka na nakakapanlin lang. Sadyang di ka talaga nagsasalita ng malinaw. Walang naramdaman ng iba pagkatapos kang marinig. At ang suliranin ay di nalutas ng sinabi mo. Iniisip mo sa iyong sarili, nagsalita naman ako. Maalwan ang aking budhi. Natupad ko ang aking tungkulin. Ang totoo, alam mo, sa iyong puso, na hindi mo sinabi ang lahat ng dapat mong sabihin. Na ang sinabi mo ay walang bisa at nananatili ang pinsala sa gawain ng bahay ng Diyos. Hindi mo natupad ang iyong tungkulin, ngunit lantaran mong sinasabi na natupad mo ang iyong tungkulin. O talagang hindi sa iyo malinaw ang nangyayari. Di ka ba ganap na nasa kontrol ng iyong tiwalit satanikong disposisyon kung gayon? Amen. 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 Sa mga salitang ito ng Diyos na pagtanto kong, tanging sarili ko lamang ang iniisip ko sa harap ng problema. Makasarili ako't mapanlin lang. Sinunod ko ang, bawat tao para sa kanyang sarili, bahala na ang iba. Matitino'y maingat sa sarili hangad na di magkamali. Kapag mali, tumahimik na lang. At huwag gumawa ng walang gantimpala. Nakaugat ang mga ito sa aking pinakakalikasan. Pinanatili akong mahigpit na nakagapos para maging napakahirap ng pagsasagawa ng katotohanan. Ganun nga yun mismo. Alam kong dapat ko siyang isumbong ayon sa mga prinsipyo para sa kapakanan ng gawain ng simbahan. Pero noong gagawin ko na, natakot akong mapasama ang loob niya, mahusgahan at maltratuhin niya. Sa pag-iisip niyon, ang pag-unawa ko ng obligasyon, responsibilidad at tungkulin
ay naglaho lang. At pakiramdam ko hindi ko personal na problema ang isang huwad na leader sa simbahan. Ayokong gumawa ng kahit na anong gulo para maiwasan kong mapasama ang loob niya at protektahan ang aking sarili. Paulit-ulit kong nilabanan ang kaliwanagan ng banal na espiritu hanggang sa hindi na ako nakokonsensya. Lubos akong nagapos ng aking satanikong katiwalian. May nagawa na rin akong kaparehong paglabag sa aking tungkulin noon. Namumuhay sa mga satanikong pilosopiya sa buhay. May nadiskubre akong isang mapagmataas na leader na may tagilid na pagkakaunawa sa katotohanan na dapat matanggal. Pero nakita kong may kakayahan siya. Mahusay sa pangangaral ng doktrina at panlilinlang sa mga tao. Dahil nakita kong di ito nakikita ng mga kapatid sa kanya. Natakot akong huhusgahan nila ako. At sasabihin wala akong puso kung siya'y mapalitan. Kaya't ipinagpaliban ko ito ng higit sa 2 buwan bago siya ipatanggal. Talagang labis itong nakagambala sa gawain ng simbahan. Oo naman. May nakita akong isang huwad na leader sa simbahan. Pero inulit ko lang ang dati. Ayaw kong makialam dito. Ipinakita ng paggawa ko ng aking tungkulin na makasarilit mapanlin lang ako at di ko maisagawa ang katotohanan ng maapektuhan nito ang sarili kong interes. Paulit-ulit kong nilabag ang katotohanan at nawala ang aking pagpapatotoo. Isa itong tanda ng kahihiyan. Sa pagkatanto nito, nagpatira pa ako sa harapan ng Diyos at nagdasal. Diyos ko, nakita ko na po ngayon kung gaano kalubha akong ginawang tiwali ni Satanas. Ako'y makasarili, mapagpalugod sa mga tao. Ako'y mababa at marumi. O Diyos, pakiusap iligtas mo po ako mula sa pagkakagapos sa aking tiwaling disposisyon. Nabasa ko kalaunan sa isang pagbabahagi na si Satanas ang namumuno sa mundo, ngunit ang Diyos at ang katotohanan ay namumuno sa simbahan. Dalawang magkaibang mundo ang mga ito. Siya nga. At nasa bahay ng Diyos, kahit na may masamang tao o yung may mababang pagkatao ang napili bilang leader, di siya magtatagal ng walang realidad ng katotohanan. Pinatutunayan nitong naghahari ang katotohanan sa bahay ng Diyos. Amen. Amen. Totoo nga. Hawak ni Satanas ang mundo sa kadiliman. At kailangan ng taong magsalita at kumilos batay sa mga pilosopiya nito, ang pambobolay paraan para mauna. Ang pagiging tapat at pagpapasama ng loob ng ibang tao'y humahantong sa parusa. Kabilang man sa mga karaniwang tao o makapangyarihan, mabubuli at maiet sa puwera ka dahil sa pagiging tapat. At maraming tao pa nga ang napapatay dahil dito. Sobrang totoo Siya yan. nga. Ngunit ang katotohanan at pagiging matuwid ay naghahari sa bahay ng Diyos. Pinagpapalat kinalulugdan ng Diyos ang mga naghahangad ng katotohanan at mga taong tapat na may pag-unawa sa hustisya. Amen. Ang mga pinoprotektahan ng interes ng simbahan at ang mga hinirang ng Diyos na naglalakas loob na ilantad ang mga huwad na leader ay matatanggap, maliligtas at mapeperpekto ng Diyos. Amen. Nakukuha rin nila ang pag-aproba at suporta ng Amen. iba. Pababayaan ng banal na espiritu ang mga di nagpapasakop sa katotohanan at sa halip ay nilalabanan ito. Gaano mang kataas ang kanilang pangalan o katayuan. Tulad na lang ng antikristong siyang na pinatalsik sa simbahan. Pinigilan niya ang sinumang di sumang-ayon nung siya ay isang leader. Inilagay ang kanyang pamilya at mga kaibigan sa mahahalagang posisyon. Sinubukan niyang gumawa ng sariling imperyong laban sa Diyos at ninakaw pa ang mga handog. Inakalang lubos niyang napalibutan ang kanyang sarili ng pamilya at mga kaibigan, kaya't ang kanyang masasamang gaway di malalantad. Pero nakikita ng Diyos ang lahat ng bagay at sa kanyang karunungan, ginagamit niya ang mga pakana ni Satanas sa kanyang pakinabang. Gumawa siya ng isang kapaligiran para ang mga makatarungan ay isumbong at ilantad ang kasamaan niyang. Matapos ang investigasyon ng simbahan, hindi lang kinailangang ibalik ang kanyang ninakaw, kundi permanente rin siyang tinanggal sa iglesia. Oo nga, ipinakita nito ang pagkamakatwiran ng Diyos. Ipinapakita nito na anuman ang tungkulin o katayuan ng isang tao, walang sino mang gumagawa ng masama't di nagtataguyod ng katotohanan ang makatatakas sa matuwid na paghatol ng Diyos. Amen. Ang bahay ng Diyos ay di tulad ng mundo. Walang anumang laban sa katotohanan ang maaaring umunlad sa bahay ng Diyos. Ang sino mang nakatutuklas ng bagay na laban sa katotohanan ay makapaninindigan para patigilin ito. Ipinakikita nitong ang katotohanan ay naghahari sa bahay ng Diyos. Amen. 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 Amen.
Tungkol sa pagsusumbong kay Sister Lee, di ko naintindihan ang pagiging matuwid ng Diyos o napagtantong nakikita't pinamumunuan niya ang lahat. Walang lugar ang mga huwad na leader at antikristo sa bahay ng Diyos. May tungkulin man akong dapat gawin. At kung anong aking magiging kapalaran ay nasa kamay lahat ng Diyos. Wala sa kung sino mang leader. Tama. Di na niya ako mapipigilan. Kaya gumawa ako ng isang ulat na nababatay sa katotohanan tungkol sa mga isyu kay Sister Lee. May isang leader na pumunta kaagad sa aming simbahan para magsiyasat. Napagpasyahan na huwad na leader si Sister Lee batay sa mga prinsipyo at siya'y tinanggal. Matapos iyon, nagkamit si Sister Lee ng kaalaman sa sarili sa pamamagitan ng mga pagninilay. At ninais niyang magsisit magbago. Salamat sa Diyos. Ang sunod na napiling leader ay isang sister na nagtaguyod sa katotohanan. At lahat ng gawain ng simbahan ay unti-unting umayos. Nakita ko rin ang pagiging matuwid ng Diyos at na ang katotohanan ay namamayani sa bahay ng Diyos. Amen. Salamat, Salamat sa sa Diyos. Diyos. Talagang nakakapagpaliwanag para sa akin ang pagbabahaging ito. Siya nga. Inilalantad ng Diyos ang ating pagkamakasarili at nililinis ang ating katiwalian sa pagsusumbong sa mga huwad na leader. Pagliligtas at pagpeperpekto talaga to sa akin ng Diyos. Matitinong tao'y mabutit, maingat sa sarili. Tanging hangad nila'y hindi magkamali. At hayaang umago sa mga bagay kung di ka naaapektuhan ang aking patakaran. Natakot akong manindigan para sa gawain ng simbahan at isumbong ang huwad na leader. Napakamakasarili ko. Inisip kong tulad lang ng mundo ang bahay ng Diyos. At di naniniwalang ang pagkamatuwid ang nasa kapangyarihan dito. Di ako nagkaroon ng tunay na pananampalataya. Natatakot magsabi ng tapat. Nililiwanag ng mga salita ng Diyos ang lahat. Kundi ako matatauhan at di isumbong ang huwad na leader, labis na mabibigo ang Diyos. Di lang ako mabibigong magpatotoo pero ipapahiya ako nito. Salamat sa Diyos. Ngayon naiintindihan ko nang di pwedeng patuloy ako maging makasarili. Nabubuhay lang sa sarili kong interes. Kailangan kong isagawa ang katotohanan, sumunod sa prinsipyo at magkaroon ng diwa ng hustisya. Salamat sa Diyos. Di ko na pwedeng ipagpaliban ang pagsusumbong kay Sister Zhao. Magsusulat ako ng report pagkatapos nito. Sige, susulat din ako. Salamat Salamat sa sa Diyos. Diyos. Napakaganda Salamat. namang sinabi niya. Oo, sinabi mo. Ah, Yung mga maraming kinuwento salamat, niya. sister. Oo, marami akong natutunan.